may content kang kinuha sa TikTok, okay, or content sa Facebook, no, mga reels, okay, short videos, then in-upload mo kay YouTube. Nagsasabihan mo na balat sibuyas si July Paunil, so ano naman po yung matatawag mo sa gagawin mong yan? Di ba? Bakit mo sila i-strike? Porque sumang-ayon? Like me, sumang-ayon. Alright. So, magandang araw sa inyong lahat. At bagong video, para bagong reactions. At ang reaction natin ay about doon, no? Sa naikwento rin ni Tech June kagabi sa live nila about doon sa kanilang pag-strike, no? Sa mga re-uploader ng kanilang video. Dahil bukod sa marami na sila, nagmi-misleading pa ng mga clickbaits, no, thumbnails na nakakasira dito sa mga manalastas, especially sa Techram channel. Dahil bukod sa naaagawan na sila ng viewers, nasisira pa yung kanilang credibility, which is yun yung pinaka mahalaga at iniingatan nila. So, mag-share lang po ako ng konting knowledge about bakit nila gagawin yun. At yun ba ay according sa guidelines ni YouTube, no? So, yun po yung ang magiging laman nito. At isisingit ko na rin, no, yung about din dito sa mga nag-strike. Kasi sa community naman ng Kalingap, itong si July Paunil ay in-strike si Kapeso, no? And na-strike na siya talaga. And as of now, yung channel na ginagamit ni Kapeso, hindi niya magamit mag-live dahil yun yung affected. Okay? At yun ay ginawa ni July Paunil, no? At because of this, ang naging sagot ni Kapeso, bukod sa nag-counter siya doon sa naging actions ni July Paunil, pati yung mga nag-reaction sa kanya, no, sa mga video niya rin, either good or bad, i-strike niya rin. So, damay-damay ang ginawa ni Kapeso. So, sino ang mas onion skin? Hindi ba? Okay, so yan po yung dalawang bagay na aking isi-share sa video na to. At kung bago po yung sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan. Ha? Kung ano po yung topic ko, doon po kayo sumagot or doon po kayo mag-comment kung hindi nyo po gusto yung aking mga sinasabi. Alright? So, ito po. Isi-share ko po muna sa inyo yung portion na kung saan naikwento ni Tech June yung reason at ano yung actions na ginawa niya. Okay? Telegram, ano po, kanina pong morning ako po ay nag-post sa ating pong Facebook at saka sa ating pong YouTube about po sa mga copyright videos po. Muli ako po ay magpapaalala na kami po ay nagbigay ng 7 araw ho na palugit para ho bigyan po ng time yung pong mga nagre-re-upload ng videos ho natin para ho okay, yung sinasabi ni Tech June na palugit na 7 days, yun po yung mga choices ng mga katulad nila Tech June or ng mga channel na mayroong mga bidyong ginamit, yung mga video nila na ginamit. So, isa po sa option yun. Warning, which is yan yung ginawa, warning muna. Then, kasunod niyan yung mga strike, depending on the veracity or bigat ng kanilang na-commit na violation dito sa channel nila Techram, no? So, yung 7 days is fair enough to give warning doon sa mga nag-re-upload ng kanilang video. So, most likely, kahapon, marami nag-delete. Kasi kahit na i-private nyo yan, according
kay YouTube, they can still trace at kaya pa rin nilang anuhin yun, tanggalin, no? So, ditong 7 days warning na to is effective ito doon sa mga channel na totally, no, nire-upload lang yung video at walang ginawang kahit na ano, no, dinagdagan lang ng intro at outro. So, ang mangyayari dyan, bibigyan ng 7 days, after 7 days, si YouTube na mismo ang magtatanggal nun, no? Tatanggalin nila automatic yung mga videos na yun, no? So, wala pang effect sa mga channel ng mga nagre-upload, no? Kasi winarningan pa lang naman nila TechJune as ano na rin, di ba? Pagpapahalaga sa mga channel ng mga nagre-upload, kasi there are some, no, na hindi naman natin ma-deny na may mga TechRam vloggers or reactors na nagre-upload talaga ng mga video ng manalastas. Well, ganun yung case na mga supporters sila, well, okay lang yon, di ba? Allowed yun, ina-allow naman talaga ng TechRam yon. Ang problema kasi kapag re-uploader ka na, tapos you're twisting against them yung content ng video, no? Nagpuputol-putol ka to make it look na sila ang nagsalita, then re-upload it on your channel, di ba? Hindi po yun, hindi ka po nag-effort doon. Nag-effort ka dahil pinagdugtong-dugtong mo yung mga mali, pero you're misleading ang ginagawa mo, mali pa rin po yun, no? So, dito po sa ginawa ng ni TechJune, manalastas, kasi si TechJune ang nag-send ng ng warning, no? So, damay po lahat to. Mapa supporters man, reactor, defender, no, lahat po yan damay sa ginawang ito ni TechJune, which is, for me, it's good, no? Rights nila yon to protect their videos for doon sa mga taong ang purpose lang ay kumita, no? Hindi para ipaliwanag kung ano ba yung saloobin ng TechRam community o ni TechRam. Voluntarily ay tanggalin po nila at para po, because after 7 days ay i-release po namin uli ang second batch ng second wave ng mga ika-copyright, but this time yung copyright po natin will be the copyright strike. Medyo mabigat po yun, Katekram. Alam ng mga po yun, alam ng mga vloggers yan. Yung first wave ho na copyright ko natin kanina is just the standard copyright. So safe po yun. Basta tanggalin lang nila, wala pong magiging problem. Hindi man nila tanggalin yon, si YouTube po mismo magtatanggal. So it will be, hindi ho siya magkokos ng strike. So yun, di ba? Nabanggit naman ni TechJune ngayon na kung hindi man tanggalin itong mga taong to, si YouTube magtatanggal. So much better na kayo na yung magtanggal, di ba? Kaysa sa hintayin nyo pang si YouTube. Since yan naman ay warning lang, at huwag yung paghinayangan, no? Kasi most likely, well, depende kung yung mga iba, mga latest upload lang yan, at nagkaka-views, no? Medyo manghihinayang sila niyan. So maybe hintayin na lang nila hanggang tanggalin ni YouTube para kumita pa, no? May mga ganun yan. Pero out of delikadesa naman sana, tanggalin nyo na, diba? Winarningan na kayo, and makaka-receive yung mga yan ng notice, no, from YouTube na yung may-ari ganito, na kayo ay bibigyan ng copyright at may strike kapag hindi kayo nag-comply within 7 days. So lahat kung sino man, no, makikita ni ni TechJune na yung mga channel ng mga videos, yung anong klaseng video yung kinopya, no, makikita ni TechJune yan. Then lahat yan sesendan niya. Then yung susunod, yung second wave na sinasabi ni TechJune, yun ay depende, no, sa by percentage, no. May nabasa lang ako at may nakapagsabi sa akin ng mga dating YouTuber, yung may alam talaga sa guidelines na there are percentage of kung ilang percent yung kinopya, no, re-upload, parang ganun. So depending on the
amount or percentage ng inyong pagkaka-re-upload, doon po nakabase, no, yung magiging penalty ninyo. Although there are guidelines na first strike, second strike, and third strike, may iba't iba pa rin, no? Depende yan sa kung anong klase ng, yung sa percentage or yung bigat ng pagkakakopya dun sa video na yun, no? So, dito sa second wave na sinasabing Tech June, totohanan na yan. It's either ang maapektuhan yung video nyo lang or yung live stream nyo or both, no? Then the suspension may be longer than 90 days, no? Depende yan. Kaya yung nanduro sa guideline ni YouTube, ano yun? In general, no? Basic yun. Pero yun nga, depende sa bigat ng inyong ginawang penalty ang magiging ano sa inyo, ibibigay na strike, no? So kaya malalaman natin yan sa susunod na pagka hindi nag-comply itong mga taong ito, no? Kasi nag-warning na tapos hindi pa kayo susunod, di ba? Medyo konting hiya naman. Konting hiya naman. Ano pa nga yan, makatao pa nga yung ginawa ni Tech June dahil nag-warning pa siya, no? There are some na straight away strike yan, no? Straight away strike sila, especially kung yung mga kumokopya hindi nila talaga kilala, no? Ito in consideration dahil sa may mga vloggers din at mga supporters na vloggers ang Techram na kumokopya at nagre-upload, kaya winarningan na lang nila muna lahat kahit yung mga alam nilang hindi Techram supporters, no? Pero yung pong next week at Techram, no, the strike will be heavy. So pwede pong ma-penalty po talaga ang channel. Hindi nyo po ma-deactivate ho, or di nyo ma-access. I mean, hindi po nyo magagamit ang inyong YouTube. Napasensyahan na po kasi ang purpose po nito ay nagagamit po kasi ang video para ho mag-cause ng misleading information and nagkakos ho ng confusion sa mga viewers ho natin. At pasensyahan na lang po at gumulong na ako kanina. So, yan. Diba? Yung reason. Kasi yung pinaka main reason dyan is yun, nagme-mislead. Diba? Meron pang mga content na nare-upload yung video ni Techram, pero pag may mga nasasabing hindi maganda kay Techram, hinahayaan lang at may pinuputol-putol tapos dinudugtong. Kumukuha sa lumang video, idudugtong doon sa bagong video, then ikaw content nila, no? May mga gumawa nun, yung isang channel na talagang matagal nang nako-question pero tuloy-tuloy pa rin sa ginagawa. Kung si Techram lang, hinahayaan niya, no? Pero yun nga, nagkakaroon na ng hindi magandang effect sa channel ni Ramil, like nami-mislead na yung mga viewers into thinking na si Techram talaga yung gumagawa nun. Yun pala, dikit-dikit lang, edited video ba? Kumbaga, kumuha lang ng clip sa iba, then sa luma, sa bago, then pinaghalo-halo to look as if, no, si Techram yung nagsasalita. So, yun yung pangit. Diba? Pangit yun. And if you are doing that, so, yung tao, makukonfuse, so, panonoorin nila yan. Tapos sasamahan mo pa ng misleading thumbnail, no, yung mga tipong nakakatawag ng atensyon na thumbnail. So delikado yon na nagkakaroon ka ng mga taong napapaniwala na pwedeng makasira kay Ramil, no, or sa Techram channel. Tapos nagkakaroon ka ng earnings. Masyadong pandadaya na yun, di ba? Yung pagre-re-upload mo lang, pandadaya na. Tapos sasamahan mo pa ng mga misleading thumbnail mo and descriptions, naninira ka na ng lagay na yan. Hindi ka na nakakatulong. Kumikita ka pero hindi ka nakakatulong doon sa channel or doon sa community na ginagamit mo yung video. No? Medyo kakapalan na ng mukha yun. Tamad ka na nga. Ang kapal pa ng mukha mo.
Di ba? So, ano ba yung guidelines na binayolate nito ni YouTube, no? Meron po talagang guidelines yan. And allow me to show it to you kung ano po yon. At kung ano-ano po yung penalty based kay YouTube, no? So, yan pong nakikita nyo sa screen ko ay galing yan sa YouTube Help Center, no? Okay, yung nasa taas na yan, no? YouTube Help Center po to. Search nyo lang po yung YouTube Help Center, makikita nyo na po yung mga, tapos mag-search lang kayo, makikita nyo na po to. Ito ay under sa YouTube Monetization Policy, no? YouTube Channel Monetization Policy. At ang na-violate dyan, no, na rules ni YouTube, okay, doon na tayo dumiretso. Okay, so ito po. Yan. Kakita niyo ba? Go. Yan po, reuse content. No, yan po yung na-violate ng mga nag-re-upload ng video ni Ramil or ng Tekram. Kaya, liitan ko pa yung camera ko para makita natin yung buo. Ayan. Okay? Ano ang reuse content? Reuse content refers to the channel that repurpose content that already on YouTube or another online source without adding significant original commentary, substantive modification, or educational or entertainment value content, entertainment value. Reuse content may also be known as duplicate or scrape content, taking a unique or original content from other website and publishing it as your own. Okay? To find out whether your content is reused or reviewers, our reviewers will check your channel to understand how your create participated in our produced comment. Our reviewers may check your channel's videos, channel descriptions, video title, and video description. Our use content policy applies to your channel as a whole. No, if your video has that violate our guideline, or if we cannot clearly tell that you made the content, monetization may be removed from your entire channel. Yan yung pinakamalupit, no, yung mawalan na ng monetization, hindi nakikita yung channel mo, no? So ano bang nito? Ibig sabihin nito, ito po ay hindi lamang applicable within YouTube, no? Let's say may content kang kinuha sa TikTok, okay, or content sa Facebook, no, mga reels, okay, short videos, then in-upload mo kay YouTube. Pag wala kang dinagdag, in-upload mo kay YouTube at matrace na YouTube yun, pwede kang may strike, pwede kang magkaroon ng violation ng channel mo. And about the reuse content, no, yung sinasabing reuse content na yan, kasi wala kang ginawa, no? Basta ka kumuha ng portion ng video, no, kahit na sabihin natin yan ay 2-hour video or 1-hour video, tapos kumuha ka kahit 10 minutes, no? Then nag-upload ka ng 10 minutes lang, sabihin na natin, pero wala kang dinagdag, no? Outro, intro mo lang, no? At wala kang dinagdag na commentary, okay, or educational advices, no? So basta mo lang siyang in-upload, di ba? Wala kang dinagdag, outro, intro lang, okay? Wala kang original commentary, no? Wala kang explanations,
hindi mo dinetail or hindi mo inexplain kung ano yung valueng meron doon sa kinuha mong 10 minutes, no? Basta wala lang. Nire-upload mo lang, no? Gawain po ng mga tamad yun at manggugulang, no? Pasensya na po doon sa mga tatamaan. Kasi yun po yung totoo doon. Wala kang dinagdag na galing sa'yo, no? Hindi mo siya binago. Hindi po part ng pagbabago ng isang content yung outro tsaka intro, no? Or bilisan, bagalan yung boses, no? It still remains sa may-ari. Now, if katulad nito, kinuha ko yung video nila Tech June kagabi, yung live nila kagabi, but I'm doing this reaction based doon sa mga sinabi niya. 'Di ba? Nagkwento siya, ano yung strike, ano yung warning. So, ipinaliwanag ko, and I use YouTube guideline, yung kanilang nasa website, no, to explain further kung ano ba yung reuse content. Ito po, I'm making my own video based with respect doon sa upload nila or sa live nila Tech June, but adding my significant value or educated values, no, sa inyo. So, through that, I'm creating my own video na. Diba? So, hindi na matatawag nila Tech June na ito ay reuse pa rin. And this is an example of fair use. No? Fair use po ito. Dahil I'm using their content to explain my side, no, on what I understand doon sa sinasabi nila. So, ito po ay fair use. But, if ever na magkaroon ng halimbawa, nakita nila Tech June na parang hindi nila nagustuhan yung ginawa ko, they can still complain this, no, my content manually, no, magma-manual complain sila kay YouTube. Okay, so pwede pa rin nila sabihin na ginamit ko kasi yung ano nila, yung video nila. They can still complain, no, but pwede ko tong i-dispute because I'm creating my own content na eh. Oo, ginamit ko yung video nyo for educational or for informative purposes. Diba? Regardless yan ay pagbati ko sa kanila or hindi pagbati ko sa kanila or against sa kanila, diba? But I'm creating my own. No? Hindi ko naman sila sinisiraan. I'm just stating facts, opinions, based on what I understand. So, pwede kong ilaban. Now, kapag reuse content, yung totally, in-upload mo lang, anong laban mo? Diba? Kasi supporter ako eh, kaya ako ginawa. Ano yun? Hindi enough yun kay YouTube. Hindi enough na reason yun para tanggapin ng YouTube. Porque supporter ka, okay lang. Parang gano'n, di ba? So, kaya ingat po, no? Doon sa mga purpose ng mga content ng may content. Dahil kung hindi man mag-take action yung may-ari, no? At you're always doing it, okay? Pwedeng kahit si YouTube, no, ang gumawa ng action yan. Beside from the warning, yung nga, tulad ng sabi ko kanina, depende sa veracity or sa bigat ng inyong na-commit na violation, pwedeng ma-terminate ang channel mo. No? Pag-uumpisa ka sa first strike, okay, suspendido ka ng 90 days. So, under observation ka ng 90 days, then suspendido ka ng 1 linggo, based kay YouTube guideline pa rin yun, na hindi mo magagamit yung channel. Totally, hindi mo magagamit. No? Then, nagkaroon ka uli ng second strike, another 90 days, from on top of your first 90 days, kung may natira man dyan 10 or 20, no, 90 plus 20, so 100 days, 110 days. So, 2 weeks suspended ka na naman. Same thing. Wala kang magagawa sa channel mo. Those are the basic, no, na pwedeng gawin ni YouTube. Now, if ang mag-complain is yung may-ari nung video na ginamit mo, they can after you until ma-terminate yung channel mo or mawala na yung totally.
ma-demonetize ka na. Okay, so yun po, no? Kaya doon sa mga re-uploader, especially, no, yung mga wala namang naitutulong sa channel nung kanilang kinokopyahan, magbago na po kayo, no? Magbago na po kayo. At pinaghirapan po ng may-ari ng video na yan, yung pag-i-edit, no? Pagpunta sa mga malalayong lugar, mag-interview, so tapos kokopyahin mo lang, no? I-upload mo lang sa channel mo na wala ka man lang ginawa, nag-click ka lang, di ba? Masyadong unfair. Masyado namang unfair yun. Ano naman sa may-ari yun, pinaghirapan yun di ba? At least add some values doon sa iyong video na i-re-upload. Okay. Yun, no? Yun yung pwedeng mangyari sa mga channel na magbabiolate. And actually, pwede rin namang magkaroon ng shared revenue, no? Isa rin sa option yan, no? Yung mga pwedeng gawin nung taong kinopyahan ng video, no? Pwede silang magkaroon ng shared revenue, no? Hati sila sa kikitain ng video na yon, no? Pwedeng ganun. Pero mas gustuhin siguro nila TechJune na wag na, para wag nang dumami pa or wag nang ulitin. Kasi kung magsi-share revenue kayo, so sumasang-ayon kayo na okay lang gamitin yung video nyo kahit makasira, di ba, sa inyong reputations. But I'm just saying na there are other ways, no, or there are other options sa mga ganitong bagay. Okay? Hindi ko sinasabi na yun na lang kunin nila, ha? Another option lang po yun bago sila mag-strike. But according to TechJune, yung second wave is mag-strike na sila. Alright? So yun po, yung sa parte nitong pag-strike ng Techram channel sa mga re-uploader. Napuntahan naman natin itong kay July Paunil at Kapeso, no? Mga kalingap, sa kalingap community to. Kasi si Kapeso dati is dating kalingap members, no? Then suddenly, because of hindi pagkakaunawaan, umalis. So nung umalis si Kapeso, ang content niya is kalingap pa rin, no? Nabanatan niya si Bal Santos and everybody, no, sa kalingap, especially Bal Santos and Kalingap Rabata. And dumating sa point na pati si July Paunil, nagkainitan sila ni July Paunil, hinamon-hamon si July Paunil, pinasok sa live stream, hinamon na strike siya, so nainis or napikon yung isa, ini-strike siya. So nung mag-strike sa kanya, umalma itong si Kapeso. In-strike daw siya at napakababa ng dahilan. Well, if you're going to watch yung isa sa content ni July Paunil, in-explain niya na hindi yun nangyari doon ng isang beses lang, no? Hindi isang beses lang nangyari na nagkasagutan sila or nagparinigan, no? Na pinasok pa siya sa live stream. Hindi lang isang beses yun. So, there are several times na nangyari na pinagpasensyahan according kay July Paunil. So, parang in-ignore nila kahit yung ibang mga kalingap reactors or kalingap members, no, or vloggers. So in-ignore nila. But dumating sa point na siyempre napuno na yung isa, nainis na. So tapos hamon ko pa ng hamon na sige, strike mo. So in-strike. Nung in-strike siya, nagalit itong si Kapeso kay July Paunil, ang napakababaw ng dahilan, kaya siya ay nag-appeal. But habang naghihintay siya ng appeal, ito yung malipit. Ang sabi niya, since nag-reaction kayo, no, yung pumanig kay July Paunil, no, na sinabing tama yung ginawa ni July Paunil, na i-strike siya, lahat daw nung mga nag-comment ng ganun or pumanig kay July Paunil ay i-strike niya oras na makita niyang merong siyang ma-receive, no, na notification or makitaan niya ng valid reason para i-strike. Yun yung sabi ni Kapeso. Regardless, maganda or pangit yung sinabi sa kanya, as long as
magkaroon ng notification or makita niya na ginamit yung video niya, mapa-video or mapa-audio lang, ay hahainan niya rin daw ng strike. Okay, what's the point? Ang akin dito, akala ko ba, kasi siya yung nagsasabi na balat sibuyas si July Paunil. Ano yung nangyayari ngayon? Diba? Bakit mo idadamay yung mga taong nagbigay lang ng opinion nila, diba? Doon sa pangyayari. Yes, okay, it's your right na i-strike whoever you want to strike, especially kapag nakita mong na-violate yung rights mo rin, di ba? Yung audio, yung video, no? Talaga namang may ano yun eh. May karapatan yung kahit sino eh. But, if you're trying to strike yung mga taong nag-reaction and you don't have that notification on your channel na sila ay nag-reuse ng iyong content, medyo may hirapan ka, sir. Kasi unang-una, nag-reaction sila, no? They impart their own knowledge, no? They added a value doon sa kanilang ginawa, medyo pwede silang pumalag din, di ba? At yun nga, sir, pinagsasabihan mo na balat sibuyas si July Paunil, so ano naman po yung matatawag mo sa gagawin mong yan, di ba? Bakit mo sila i-strike? Porque sumang-ayon, like me, sumang-ayon ako na para sa akin, makatwiran yung ginawa ni July dahil masyado mo siyang prinovoke. Di ba? Pinasok mo pa siya 2 beses sa live stream niya. Yes, you're asking question. Di ba? And hindi ka naman nang babastos. Pero, hindi, para gawin mo yun na mayroon ka namang channel, medyo, di ba? Para sa kanya yon eh. Para sa kanya ha, nabastos siya. Nainis na siya. Di ba? Kumbaga, ang ganda ng momentum nila, pumasok ka doon, ganun yung pinagsasabi mo, na parang biniblame mo pa sila. Yes, actually, biblame mo talaga sila dahil sabi nga, anti-kalingap kayo eh. Di ba? I'm not protecting or I'm not defending July Paunil. Okay? I'm just basing on the facts na mga sinabi niya. Diba? And I watch some of your video also. Diba? Oo, wala ka namang kinakurs, wala ka namang sinasabi, but you keep on provoking him by just telling him na, sige, strike mo ako. Diba? Hinahamon mo na yung tao. So, ngayong pinatulan yung hamon mo, magre-react ka na kahit hindi as long as sila ay sumang-ayon sa stance ni Paunil, i-strike mo sila. Diba? Sir, mukhang hindi maganda yon, no? Ito yung opinion ko lang, sir, ha? Wala akong sinasabi na mali yung opinion nyo, no? Ito yung sa akin lang, no? You're saying na balat sibuyas si July Paunil, ito ngayon. Ano naman ang tawag sa'yo? Balat kamatis. Okay? Wala akong against sa'yo, sir, ha? Katulad mo, reactor din lang po ako. Sasabi lang ako kung ano yung saloobin ko. Di ba? It's unfair naman dun sa mga taong ang ginawa lang is nag-share ng opinion nila. So, okay, tulad na sinasabi ko, right mo yan, sir, no? To complain other vloggers as long as you feel being violated, di ba? Pero, it also shows na pareho lang kayo ni July Paunil na on yung skin. Di ba? Kasi, gagawin mo yung ginawa ni July sa'yo. No? Gagawin mo sa iba yung ginawa ni July sa'yo. May reason naman si July kaya niya ginawa yon. Dahil lang provoke ka. Pinuprovoke ka ba? For you, yung pagsang-ayon nila sa sinabi ni July Paunil ay provocation na ba? Di ba? Katulad ko. Am I provoking you? Dahil sumang-ayon ako kay July Paunil? Or yun yung nakikita nilang tama? Di ba? Pero tulad na sinasabi ko, sir, rights mo yan. If you think your rights is being violated, then go ahead. Diba? Pero yun nga, sir, kapag kaya na reaction video at mayroong significant added value, no? Yung nag-reaction, kahit ako,
pwede ako mag-appeal. And I'll assure you na mananalo ako. No? Mananalo ako. Pero sa ngayon, wala na akong ginagamit na video mo, Sir Kapeso. So, wala akong pwedeng ibalik sa akin. No? Yung sa akin lang kasi, ano lang yun, opinion ko, no? Na you're saying balat sibuyas si July Paunil, sa'yo. Nakikita rin yan. Diba? By doing that to those person na gumamit ng video mo. No? So, issue lang po tayo, Sir Kapeso and Sir July Paunil, no? Wala po tayong personalan. Isa issue lang tayo. At matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.